Kapitolyo! Kapitolyo! Biyaheng Kapital! Ang tinig ng inyong pamahalaang panlalawigan ng Batangas. Biyaheng Kapitol! Tumatalakay sa may pusong mga proyekto at programa. Biyaheng Kapitol! Tampok ang may puso at talinong serbisyo at paglilingkod. Biyaheng Kapitol! Bibida ang mga programa, proyekto at aktibidad sa gabay ng Hearts Program. Health, Education, Employment, Environment, Agriculture, Roads and Infrastructure, Tourism and Technology, Security and Social Services. Biyaheng Kapitol! Tunghayan ang mga kwento ng tagumpay ng mga bidang Batanggenyo. Biyaheng Kapitol! Samahan ang inyong mga patrol ng Kapitolyo sa mga balita tungo sa mas maunlad, mas masigla at mas matatag na lalawigan ng Batangas. Biyaheng Kapitol! Mapapakinggan tuwing Martes hanggang Biyernes alas 9:30 hanggang alas 10:30 ng umaga. Ito ang inyong Biyaheng Kapitol! Talino at puso! Alas 9:30 na. Alay, biyaheng Kapitolya na! Ayun naman, of course, good morning, good morning, good morning. Maganda at pinagpalang umaga, matatag na lalawigan ng Batangas. Ayan, kamusta nagaho kayo? Aba, ay araw na naman nga ho ng Martes. And syempre, lagit-lagi, it should be indeed another beautiful Tuesday morning para po sa panibagong araw ng ating walang patid na pagseservisyo. Ayan, at syempre, good morning partner. Good morning. Good morning. At sa pagkakataong ito, sa araw na ito, alam mo ga, partner, Ano yon? na 58 tulog na lamang ay Pasko na. Ayun naman. Yan. Merry Christmas, partner. Merry Christmas. Babless na ako agad sa Ay, iyo, ha? Wag muna. Ayan. Sa iyo Akala- ako bless. Ay, naku naman. Sa Oh, November 15. may isa doon sa Bless gilid po na nanahimik. Ay, oo. ayan. Yung, sabi At, nga natin, yung may ilang bang kumpanya ang hawak na yan, manager Oo natin nga. yan. Oo. Talaga namang sa mga ganyang himig, pamasko, talagang ikimapapahimig na rin ang Merry Christmas, darling. Happy New Year too. Ayun, sa inyo po lahat, magandang umaga at Merry Tuesday morning sa inyong lahat. Napakatulin nga po talaga ng paglipas ng mga araw at panahon. Biruin nyo yun, ay napapakinggan nyo na naman ho kami ngayong mga oras na ito para syempre sa isang panibagong araw na naman ng ating pagpasada dito pa rin po sa ating Biyaheng Kapitolyo. Ayan, good morning, Ornad. Good morning! Antas ng energy. Yan. And yes, it is another Tuesday morning na naman nga po, October 28, 2025. Uy, Ang huling Martes sa Oo, buwan ng yes. Oktobre. Yan. Tuesday morning na naman. At ito nga po, yung ang huling Tuesday ngayong buwan ng Oktobre. pero, syempre, bago tayo dumako sa Kapaskuhan, ano ba yung una nating gugunitain muna Yes. prior sa Christmas? Yan yung All Saints Day sa Yes. November 1 at All Souls Day naman po sa November 2. Ayun. Ayan. At syempre, wag nating kalimutang isama sa ating mga panalangin yung ating mga mahal sa buhay na namayapa na. Ayan. Yes, tama naman yan. Ating patuloy silang ipagdasal. True. Yan. At ngayong araw nga po, bukod sa pagiging merry, ay magiging napakatamis po ng ating umaga. Aha. Dahil ngayon pong araw ay tinaguri ang National Chocolates Day. Uy. Kaway-kaway, Sir Vincent. Oo, and isa nga ito sa pinakamasarap na imbensyon sa buong mundo, ang tsokolate. Sino ba naman ho ang hindi matutunaw sa tamis ng chocolates, di ba? Mapa-dark man yan, mapa-white o milk chocolate, siguradong may flavor na swak para sa iyong mood. Ayan, oo nga. Doon tayo sa white. Maka-white ikaw? tayo. Yes, Ako ay maka-white tayo. either dark o kaya naman ay yung ating milk chocolate. Ayan. Yan. Ako ay sa white chocolate. Pag dark kasi daw ay healthy din for the Yes, yes. skin. Oo. At mas maganda yung dark, lalo na kung ikaw daw ay nag-aaral. yes. Yan. oo. Yan. With nuts din kung Yes. ikaw naman ay nakakaluwag-luwag. Sabi nga oo. ng ating direct, good for the brain. Good for Yan. the brain. Tsaka ang hilig din natin yung mga may nuts, may tawag dito yung Pistachios. raisins. Ayan. Yan.
Pista, Dubai chocolate. Dubai, Yan. Dubai mocolate na tuloy. Dubai chocolates. Ayan. Ayan naman, tama ka dyan, Arnold. Pero, trivia time muna po tayo. Sige nga. Ayan. Alam mo ba at alam nyo ba na ang chocolate po ay gawa sa cacao beans? Uy, alam ko na. Yeah. At dito po sa Pilipinas, bukod po dito sa ating lalawigan sa Batangas, gayon din po sa Davao, meron po tayong ilan sa pinakamagagandang cacao farms. Totoo Dito po yan sa buong mundo ha. Na tunay naman at sadya naman proud Pinoy po tayo. Yun, kaya naman nga ngayong araw ng National Chocolates Day, syempre dapat at mahalaga po na suportahan natin ang mga lokal nating products. Bumili po tayo ng Pinoy-made at syempre Batangas-made chocolate brands. And partner, yung dito, yung ating mga cacao growers, Correct. di ba? Ikaway-kaway tayo dyan sa Oo. mga Batangas Cacao Growers Association natin. Kung matatandaan mo, nagkaroon tayo ng panayam before sa isa Correct. sa ating mga cacao farmer na bukod sa napakasarap na mga chocolate products, ay yung mga raw materials na Yes. ginamit, yung mga pinagamitan, ay nagagawa rin into a productive na mga produkto. Nandiyan dyan na Oo. yung bag. Yes. Hikaw, yung mga alahas, mga palamuti. Nung minsan nga na meron tayong community market dito, ay nakita mo mismo ang ating Governor Vilma Santos Recto ay personally ay nagtatangkilik ng mga ganitong produkto ng ating mga kababayan. At minsan sa ating flag raising ceremony, habang siya may message sa ating mga kapwa-kawani, ay kita mo ang suot niyang hikaw, ang suot niyang bracelet, ay yung mga cacao products Yes, yes. na likha ng ating mga kababayang Batanggenyo. At tunay naman nga na may ipagmalaki natin dahil sa tibay. Oo. Lalo na yung bag. Kung Yes, naalala mo oo. yung bag na made of cacao leaves. Yes. Talaga namang matibay at hanggang ngayon ay buhay na buhay pa sa akin. At saka ngayon kasi yung ating mga produktong kakao, bukod dun sa tableya, yung mismong chocolate na pinuproduce dito sa Batangas, ang pipino na at saka talagang pagkalinalinamnam na. Correct. At napabili nga tayo diyan nung sa ating may food market Yes, tayo. oo. Napabili tayo at nagustuhan ng aking mga pamangkin. Uy! At ayun. sabi ko nga sa kanila, yan ang tableya ng Batanggenyo. Yan. Bukod pa doon sa tableya na mismong bilog, may chocolate mismong nabibili na na pwedeng ngayon. direct na kainin. Yes. Kasi At- before, pag makakakita ka ng ganyan, una mo maiisip, ay pang champurado ito. Yes, oo. Pang mainit na sokolate ito. Sokolate. Pero oo. ngayon, talagang isusubo mo na lang. Kakainin mo na lang milk chocolate, dark chocolate. At ang maganda pa dito, yung ginamit nilang pampatamis ay hindi yung mga pampatamis na talagang nagkakaroon tayo ng o nako-convert into Nakakataas ng mga sugar. diabetes yan. Oo. Hindi po. Dahil ang ginamit po nilang pampatamis dito ay yung mga stevia natin. Ay, oo. Yan, kaya maganda. At hindi mo talaga siya maaano na sobrang tamis. Taman-tama lang yung lasa niya sa pagkatamis. Yan. Pero may natikman ako once na ang ginamit ay Muscovado. Iba yung flavor and richness na nabibigay niya dun sa kakao. Yan. Ayan, at syempre, huwag kalimutang magbahagi. Yan. Bigyan mo ng tsokolate si Crush. Uy! Si Mama. Ay, Aha. bawal. Kay Mama. Oo, bawal din si mami. Oo. O kahit si office mate na stress na sa trabaho. Yan. Sir Vincent, kailangan mo chocolate? Kaya pala namigay kanina ito ng chocolate. Ay, oo nga. Oo. Dahil sabi nga po natin, ang tamis ay dapat laging pinaghahatian at pinagsasaluhan. Of Yan. course. Pero speaking of pagsasaluhan, ay parinin na ho kayo at saluhan kami ngayong umaga dahil aarangkada na naman po tayo ngayong araw ng Martes na siya na naman po nating sisimulan ng may talino at puso. At syempre, ito pa rin po ang ating sama-samang pagseservisyo at pagbiyahe tungo po sa impormasyon, inspirasyon at malasakit mula po mismo dito sa Kapitolyo kung saan naroroon ang ating ina na may talino at puso para sa lalawigan ng Batangas. At sa bawat serbisyong hatid ng ating pamahalaan at ina ng lalawigan, asahan po ang mas pinaigting na mga proyekto para sa health,
education, employment and environment, agriculture, roads, tourism and technology, at social service and security. Ito nga po ang Hearts Program para sa matatag na Batangas. Tara sa One Batangas. At wika nga po ni Governor V, kahit syempre may mga hindi inaasahan na nagbibigay pangamba sa ating mga dibdib, lalo't higit yung mga nababalita na pagkakaroon ng mga ashfall, pagputok daw Pagputok di ng umano bulkan. ng Taal Volcano natin, ay may mga ganito man tayong pinagdadaanan, may mga ganito man tayo na nakakasalamuha araw-araw. Huwag hong kakalimutan na sa anumang panahon, bawal po ang Nakasimangot. Ayan, kaya naman kapit lamang po at walang bibitaw sa ating pagbiyahe. Dahil sa atin pong pagpasada ngayong araw ng Martes, ay atin pong tatalakayin ang ilan sa mga naging kaganapan sa loob at labas ng bakuran ng ating Kapitolyo nito nga hong nagdaang linggo. At syempre, Ornald, hindi mawawala sa ating pagbiyahe ngayong araw yung mga naging ganap. Kasama po na rin po riyan ang mga aktibidad na personal pong dinaluhan at Yes. pinangunahan ng ating mahal na ina ng lalawigan nito pong mga nagdaang linggo. At syempre, knowing our mahal na ina ng lalawigan, personally, lagit-lagi, first hand, gusto niya siya mismo ang dadalo, siya mismo Tama. ang makikiisa at makakasama niya mismo ng personal ang ating mga kababayan dito sa ating lalawigan. Ika nga'y masaya siyang makada upang palad ang ating mga kapwa Batanggenyo. Yes, kaya nga sabi niya, we should always work together as a family. Ayan. Kaya naman sa ngalan po ng ating mahal na ina ng lalawigan ng Batangas, Governor Vilma Santos Recto, at ng buong pangkat ng patrol ng Kapitolyo, ito po ang inyong lingkod, Ornald Tabares Jr. Kasama ang inyong mga kasangga sa Batangas Provincial Information Office, naririto na pong muli ang inyong mga kasama sa isang oras na masayang kwentuhan at talakayan na may saysay at kabuluhan. Ito naman po si Cheryl May Makuha Halili. Dito pa rin po sa ating pagbiyahe kung saan may talino at puso. Tungo sa lalawigan at pamahalaan na matatag sa paninindigan. May talino at puso. Hatid ay serbisyong malinaw ang direksyon. May talino at puso. Para sa paglilingkod na totoo ang malasakit. Walang maiiwan tungo sa matatag na Batangas. Ito pa rin ho ang nag-iisa at opisyal na programang pangradyo ng pamahalang panlalawigan ng Batangas. Parinin na at sumakay sa ating Biyaheng Kapitolyo. Talino at puso. Ayan ang oras po natin, alas 9:45 na ng umaga. At lagit-lagi sa bawat panibagong yugto po ng ating pagpasada ay halina't tayo muna ay sama-samang manalangin para na naman po sa ating paghingi ng isang gabay at patnubay na muli pong ihahatid sa atin ng isa sa mga talented employee ng Kapitolyo ng Batangas. Walang iba, Binibining Zara Josiah Dimaano. She was driving last Friday on her way to Cincinnati on a snow white Christmas Eve. Going home to see her mama and her daddy with the baby in the back seat. 50 miles to go and she was running low on faith and gasoline. It'd been a long, hard year. She had a lot on her mind and she didn't pay attention. She was going way too fast. Before she knew it, she was spitting on a thin black sheet of glass. She saw both their lives flash before her eyes. She didn't even have time to cry. She was so scared. She put her hands up in the air. Jesus, take the wheel. Take it from my hands. 'Cause I can't do this on my own. I'm letting go. So give me one more chance. Save me from this road I'm on. Oh, Jesus, take the wheel. Oh, I'ma let it go.
and Jesus take the wheel. Oh, take it from me. Talino at puso. Amen. Amen, amen. Siyempre. At lagit-lagi, maraming salamat nga kay Miss Jaya sa napakagandang awit panalangin natin tuwing araw ng Martes. Ayun, Ayan. maraming salamat sa iyo, Miss Jaya, ng Office of the Provincial Administrator. Ayan. Ayan, at syempre Ornald, bago tayo tuluyang mapalaon sa ating pagbiyahe ngayong araw na Martes, Aha. atin munang batiin ng Happy Tuesday morning ang ating masusugid na mga tagapakinig. Uy, of course, kasama po ang ating poging-poging patrol ng Kapitolyo Dagdagan tuwing pa araw natin. ng Martes. Ano yan? Pogi. Oo. At dahil di umano ay tayo daw ay kanyang bibigyan mamaya ng something ay poging patrol ng Kapitolyo ngayong Tuesday morning. Of course, with Sir Vincent Roy Calayag de Chavez. Good morning! Yan, good morning sa iyo, Auntie May at Arnold. Di ko alam kung anong inalmusal ninyo. Pagkaganon man, magandang umaga po sa ating lahat. Lalo tigit sa ating mga nakikinig sa kanilang pagbiyahe ngayong araw. Ang ating pong pagpasada ay sabayan pa rin napapakinggan sa mga himpilang Infinite Radio 102.3 FM dyan po sa lungsod ng Lipa. At sa 105.5 radyo natin to sa bayan naman po ng Padre Garcia. Sa mga nakikinig naman po sa kanilang mga sasakyan, mapapribado man ito at publiko, at yung mga nasa biyahe papunta sa kanilang mga trabaho, ingat-ingat po tayong lahat. Yes. Ang ating pong programa ay kasalukuyang napapanood live sa official Facebook page ng Batangas Provincial Information Office o Batangas PIO. Kaya naman po, dumako na tayo sa ating mga pagbati. Yan, nakatutok po sa ating pagpasada ngayong araw, si Jeffrey Balitaan Evangelista. Yan, nandyan din si Miss Cashel Cacantos, kay Tito Roger Aguirre. Yan, andyan din po si Tita Shirley Balmes. Magandang Tuesday daw po kay Tita Neneth Ona. Yan. Andito rin po sa ating pagbiyahe si Tita Ella Kayabat, kay Kuya Mervin Alvaro. Good morning sa iyo. Morning. Kay Tita Nilda De Villa, syempre. Kay Ma'am Maricar Parchamento. Yan, good morning po sa inyo. Kay Sir Owen Piayo, syempre. Kay Miss Yel Pradiliada. Yan, kasama rin po natin ngayong umaga si Tita Daisy Clarete de Leon. Good morning po sa inyo. Kay Ma'am Mina Rachel de Jesus. Yan. Siyempre ang ating birthday boy dito sa PIO. Happy birthday and good morning sa iyo, Julius de la Cruz. Yan. Happy birthday, Balong. At siyempre sa ating mga kay Sir Cyrus Tisbe. Good morning po sa ating lahat. Lalo sa ating mga host. Watching po from Mataas na Kahoy. Yan, at syempre, andito na po tayo sa ating mga scheduled power interruption. Sa ating pong ilang mga anunsyo. Magkakaroon po ng power interruption sa darating na October 29, 2025, araw ng Miyerkules. Diyan sa Rolling Hills at Banay-Banay 2nd sa Municipality ng San Jose. Magsisimula po iyan ng alas 8 ng umaga at tatagal hanggang alas 3 ng hapon. Ito po ay dahil sa gagawing row clearing, retentioning of primary line, at correction of clearance. Samantala, sa darating naman pong October 30, 2025, araw ng Webes, mawawalan po ng daloy ng serbisyo ng kuryente diyan sa Dagatan Loob hanggang Pulo na magsisimula rin ng alas 8 ng umaga at tatagal hanggang alas 3 ng hapon. Kasabay po niyan, mawawalan din po ng kuryente ang mga taga Barangay Bulacan dyan sa Mabini. Araw pa rin po ng Webes, October 30, mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Yan po ay dahil sa gagawing row clearing at replacement of wooden poles. Ang pagsasagawa po ng scheduled power interruption ay para sa mas maayos at magandang daloy ng serbisyo ng kuryente. Ipinapabot po ng Batelec ang kanilang paghingi ng pamanhin at pangunawa. Maraming salamat po.
Ayun, thank you, Sir Vincent Roy de Chavez. Ayan. At syempre, ayun, good morning nga kay Sir Cyrus Tisbe. Ayan, good Yes. morning. Watching daw from Bayan ng Mataas na Kahoy. Hello po. Happy watching and happy listening po sa inyo dyan. Ayan, may pahabol lamang po tayong anunsyo ng pasasalamat. Ayun. Ito naman po ay mula sa Immaculate Conception Basilica ng Batangas City. Maraming salamat po sa lahat ng tumakbo at sumuporta sa takbo para kay Maria Sambayanang May Pag-asa. Fun run for a cause ng Minor Basilica and Parish of the Immaculate Conception, Batangas City. Yan po. At nagpapabati din po sila doon sa lahat po ng parish office personnel. Yan. Kay Sir Paul Andrew Manalo. Good morning po sa inyo dyan. Ayan, good morning po. Happy listening and maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtutok at pagantabay sa ating programa. And syempre, happy blessed Tuesday morning po sa inyong lahat diyan. And speaking of pagbate, Auntie, syempre sa atin pong ina ng dakilang lalawigan ng Batangas, Governor Vilma Santos Recto, magandang umaga po ma'am. Gayon din po sa ating Provincial Administrator, Attorney Joel Montealto, magandang umaga po sir. At sa lahat po ng bumubuo ng sangguniang panlalawigan, sa pangunguna po iyan ng ating Vice Governor Dodo Mandanas, 10 po ng ating mga respetado at hinahangaang mga bukal, magandang umaga po. At syempre, gayon din sa ating Chief of Staff, Sir Jun Dihan, magandang umaga po. And speaking of pagbate, partner, syempre ang ating pagbate ng happy birthday kay Kuya Julius. Happy birthday, Kuya Balong. God bless. And speaking of pagbati din syempre kay Ma'am Christina Marie Katsi Catalan. Yes. Yan ang ating head ng Batangas Provincial Information Office. Ayun, and time check, it's already 9:54 na po ng umaga. At syempre, lagi marami po kaming baong impormasyong hatid sa inyo ngayong araw. Kaya naman sa atin pong pagbabalik, ay atin na pong tatalakayin ang ilan sa mga naging kaganapan sa loob at labas ng bakuran ng ating Kapitolyo matapos po lamang ang ilang mga paalala. Kaya naman wala muna po maglilipat ng himpilan dahil magbabalik pa rin po ang ating Biyaheng Kapitolyo. Tay! Lumilindol po! Anak, magtago ka sa lalim ng mesa. Ang lindol or earthquake ay ang pagginig dulot ng biglang paggalaw ng mga bato sa ilalim ng lupa. Paano maiiwasan ang sakuna sa panahong ito? Una, alamin ang ligtas na lugar sa bahay, paaralan at opisina. Kung lumindol, gawin ang drop, cover and hold. Dumapa sa lupa o sahig. Magtago sa ilalim ng matibay na mesa at humawak sa paa nito. Pangalawa, kung nasa labas ng bahay, humanap ng lugar na malayo sa mga gusali, puno, poste ng kuryente at anumang mga bagay na maaaring bumagsak. Pangatlo, manatili sa loob ng bahay hanggang sa matapos ang pagyanig at siguraduhing ligtas ng lumabas ng bahay. At ang huli, bumalik ng bahay kapag may anunsyo na ni DRRMO, kapitan at iba pang lokal na otoridad. Maging listo, sa kamay mo nakasalalay ang kaligtasan mo. Ito ay hatid sa inyo ng Batangas Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council at ng himpilang ito. Mga anak, maghanda tayo ha. May paparating daw na malakas na bagyo dito sa ating lugar. Nay! Natatakot po ako! Ang bagyo o tropical storm ay malakas na hangin. Ito ay kalimitang may kasamang malakas at tumatagal na pagulan at malakas na kidlat. Paano nga ba maiiwasan ang sakuna sa panahong ito? Una, ugaliing makinig sa radyo, TV, internet at iba pang media channel na anunsyo ng public storm warning signal. Pangalawa, itali ang bubong at kung ano pang maaaring liparin ng hangin. Putulin ang mga sanga ng puno na maaaring bumagsak. Pangatlo, manatili sa loob ng bahay kung malakas ang hangin at ulan. Lumikas patungo sa evacuation center kung may babala mula sa kapitan o DRRMO. Maging listo, sa kamay mo nakasalalay ang kaligtasan mo. Ito ay hatid sa inyo ng Batangas Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council at ng himpilang ito. Bakit kaya ang mga hayop ay nagkakagulo? Nako, Ineng! Nag-aalboruto na daw ang bulkan eh! Ang
volcanic eruption o pagsabog ng bulkan ay nagaganap kapag naging malakas ang presyon mula sa mga gas sa loob ng mga tunaw na bato. Ang pagsabog ay maaaring maging tahimik o sumasalumbat. Paano nga ba maiwasan ang mga sakuna sa panahong ito? Una, ugaliing makinig sa radyo, TV, internet at iba pang mga media channel para sa ulat panahon. Pangalawa, maghanda ng mga emergency kit at siguraduhing nakalagay ito sa lugar na madaling makita. Pangatlo, sa pagsabog ng bulkan, maging handa sa maaaring paglindol at pagguho ng lupa. Lumikas patungo sa evacuation center kung may babala mula sa kapitan. Maging listo. Sa kamay mo nakasalalay ang kaligtasan mo. Ito ay hatid sa inyo ng Batangas Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council at ng himpilang ito. Talino at puso. At patuloy pa rin po kayong nakikinig sa ating biyaheng Kapitolyo at ang oras, it's already 9:58 na po ng umaga. Ayan, pero partner, siguro bago tayo dumako dun sa mga activities na personal na pinangunahan at dinaluhan ni Governor Vilma Santos Recto nitong nagdaang linggo, siguro ay bigyang daan muna natin para maipabatid sa ating mga kababayan. Kasi syempre alam nating lahat at aware tayo kung paano na naman nagbigay kaba sa ating mga dibdib at isipan yung naging activities ng ating Bulkang Taal nitong mga nagdaang araw, di ba? Oo. Actually, kung hindi ako nagkakamali, nakadalawang putok ang itong Bulkan Taal. Pero minor lang. Yun, minor phreatomagmatic. Ayan. At syempre, siguro, o dapat talaga, kapag may mga ganitong pangyayari, alam natin. At syempre, nagfa-fact-checking tayo. Kasi Yes. talagang naglipa na naman yung mga images, videos sa ating internet and social medias na talagang pag nakita mo at first glance, talagang kakabahan at matatakot ka. At yung iba nating nakikitang picture o video ay kumakalat pa rin yung dating pagputok na nangyari. Oo. Siguro kasama si Sir Vinson ay tanungin nga natin, sige, si Sir Vinson, since very expert ito, talagang Anong expert? national na talagang mahusay sa pag-edit. Paano ba natin ma-figure out agad kung ang isang graphics na lumalabas ay fabricated lamang o hindi updated, Sir Vinson? Actually, on a technical part, may mga website naman na kung saan pwede po nating i-upload yung isang picture and then parang i-test or isasaliksikin ng website na yon kung ito bang picture na yon ay AI or hindi. So maaaring gawing measure yon para i-determine kung ang picture po ay AI or hindi, kung tunay baga or hindi. Yan. Kasi ngayon nga, although malaking bagay at nakakatulong talaga ang AI, pero gamitin natin sa maganda. Tama naman. Para hindi magdulot din ng takot, ng pangamba sa iba. Totoo. Yan. At kasi ngayon, hindi lamang images and photos. Kasi moving na. Yes, Yes. pati video. Video. Grabe. Oo, naalala niyo yung video ng orca na may na-bite na trainer. Talagang, ayun, AI generated din. Pero, ayun nga, kaya kailangan nga ay maging alisto at matalino din talaga. Kasi talagang it is very, nakakapanlin lang din talaga. Kung hindi ka background check, di ba? At kagaya nga nung nabanggit ni Sir Vinson na meron naman palang pwedeng pag-uploadan Website, pag-uploadan ng picture and then i-check nila doon kung fake or hindi yung picture na yon. Yan. At siguro din sa ating mga kababayan, syempre, wag na rin nating pakalatin yung mga hindi naman updated na photos and videos na para lang may ma-feed tayo sa social media. Magpakalat tayo ng konkreto at may tamang basihan, may basis na impormasyon at detalye kung tayo po ay mag-upload ng ganito na ang kino-concern ay mas nakararami. At yun nga, lagi nating sinasabi, dun lang po tayo sa legit na, na Facebook page maniwala. Tulad na lamang po ng Batangas PIO. Yun. Nandyan Syempre, dyan po yung ating mga pinopost naman po natin dyan kung ano nga po ang tamang kaganapan at mga nangyayari po sa ating Bulkang Taal. oo, for weather, may pag-asa, for ganito mga... May PVOX din po tayo na pwedeng i-visit. Nandiyan po yung mga legit na mga pictures na makikita natin. And nandoon po yung mga tamang kaganapan nga sa nangyayari sa Taal.
Kasi may kumakalat na malakas daw ang Yes. naging pagsabog ng Taal. Madami daw na apektuhan na hanggang sa nakaabot pa sa ibang bansa na sa katotohanan nga tumawag pa sa akin ang aking asawa at nagtanong ano nang nangyayari dyan sa Taal kasi ang kumakalat ay ganito. Sabi ko, parang wala naman akong nakikita. Parang okay naman po ang kalagayan nung linggo, eksaktong araw nung linggo. Okay naman na naging ano. Yun nga lang, nagkaroon po ng pag-ulan. Ayun. Pero syempre, hindi naman na lahat ay false or fake news kasi napakaganda rin at napakalaking tulong na ang ating mga kababayan ay parang nagiging field local patrollers natin. Na halimbawa, magvi-video lamang nung rainbow pero ang nakuhanan niya ay yung recent activity ng Taal Volcano. Napakagandang awareness na naibibigay nun sa ating mga kababayan. And speaking of awareness, siguro sa pagkakataong ito ay alamin natin ano-ano nga ba yung mga dapat gawin bago, habang at pagkatapos ng mga volcanic ash falls natin. Ayan, sabi nga ay hindi lang tayo alerto sa social media pero dapat alerto din tayo sa ating kalikasan. Correct. At ito nga po, kasama ninyo sa pagbibigay ng tamang impormasyon sa mga oras ng sakuna. Dahil ngayong araw nga po ay pag-uusapan natin ang mga paalala at dapat gawin kapag may volcanic ashfall o pag-ulan ng abo mula sa bulkan. Ang abo po ng bulkan ay maaaring magdulot ng problema sa kalusugan. Lalo na po yan pagdating sa ating kabahayan at maging po sa mga sasakyan. Kaya't mahalaga po ang pagiging handa. Ayan, and speaking of pagiging handa, Sir Vinson, ano ba ang dapat na alam natin bago magkaroon ng ashfall? Yan, bago pa man po bumagsak ang abo, narito ang mga dapat nyong gawin. Una ay makinig po sa mga balita at abiso mula lamang sa PHIVOLCS, lokal na pamahalaan at sa radyo. Isara ng maayos ang mga bintana at pinto ng bahay. Takpan ang mga siwang gamit ang basang tela o basahan upang hindi mapasok makapasok ang abo. Ikatlo po ay ang paghahanda ng ating emergency kit o yung tinatawag nating go bag. Kasama rito ang pagkain, tubig, flashlight, baterya at face mask. Ang ikaapat po ay maghanda ng proteksyon sa paghinga, gaya ng N95 mask o basang panyo kung wala. Ikalima naman po ay ilipat sa loob ng bahay ang mga alagang hayop at ang mga gamit na maaaring masira ng abo. Ayan, at parang sa madalit sabi, ito yung paghahanda. Ito ay Yan. prior po. Before. Oo, before. And ngayong mga oras na ito, nanonood sa atin at nakikinig si Sir Jun Magnaye ng Mount Banoy. Good morning sa iyo. Good morning, sir. Nag-message si Sir Jun kung ano daw ba yung mga dapat nating alamin o dapat alam natin na gawin habang may ashfall. Ayan, Auntie. Ayan. Kapag naman po nagsimula ng bumagsak ang abo, tandaan po ang mga sumusunod. Manatili lamang po sa loob ng bahay hanggat maaari. Yes. Kung kailangan pong lumabas, gumamit po ng mask, specifically po ang N95 mask. O kung wala man nga yung nabanggit ng ating kasamang si Vinson kanina, panyong basa. Gayon din po, salamin, protection po sa ating mata. At sombrero upang protektahan din po ang ating ulo sa ashfall. Gayon din po, kailangan po natin ng protection nga sa ilong, yung nating face mask, mata at bibig. Yan po. Para Sir, mga portal of entries ito, yes. ano? Sir June, huwag kakalimutang mag-sombrero. Oo. Yan. Iwasan pong magmaneho dahil madulas po ang kalsada at mahina ang visibility. Parang si Sir June nagdadrive ngayong Correct. mga oras na ito. Nakasombrero kaya si Sir June? Ingat-ingat, Sir June. Yan. Takpan din po ang mga lalagyan ng pagkain at inumin. Iwasan pong gumamit ng tubig sa gripo kung ito po ay kontaminado ng abo. At huwag pong kalimutang alagaan ang mga hayop.
siguraduhin pong may malinis silang inumin at pagkain. Ayan, huwag nang lalabas ng bahay. Correct. Kasi yun nga, kagaya nung nabanggit ni Sir Vinson prior sa pagkakaroon ng ashfall, yung ating mga hayop, yung ating mga alaga sa labas, ay pwedeng i-set na natin agad prior, di ba? Para kapag kasalukuyan na o kasagsagan na ng pag-ulan ng abo, ay hindi na kailangan pang lumabas para silipin ulit sila kasi alam mong in the first place, prior ay naiset mo na sila sa maayos na katatayuan. At ang isa pang idagdag natin dito, ang pagsusuot po ng mahabang kasuotan, long sleeve at pantalon o mga jogging pants para po maprotektahan ang ating balat. Yes. Dahil pag tayo nga po ay mayroong mga skin allergies, ay masama po sa atin itong pagpatak ng abo. Naalala ko before yung ating naging ashfall after the volcanic activity ng Taal. Talagang yung iba ay may complaints na Yes. nag-raise ng nararamdaman na may itchiness, Yes, may kati may po talaga. irritation na nangyayari. At ayun nga, kaya maganda rin makover Isa up tayo din. isa tayo sa nakaranas na yan na sobrang katinya sa mata. Sobra, oo. Pag hindi ka nag-ingat at hindi mo prinotektahan ang mata mo, magkokos ito ng pangangati at pamumula ng mata. Ganun din po kung yung lalo na yung may mga allergic rhinitis, Yes. may mga skin asthma, Oo. ingatan po ninyo dahil ang pangangati po niya ay iba talaga ang pagkakate. Parang ina-allergic rhinitis na si Sir Vincent. Ayan. Oo nga. Samantala, pagkatapos naman po ng ashfall, ay hindi ibig sabihin ay tayo ay ligtas na agad. Heto naman po ang mga dapat nating gawin. Linisin ang bubong o ang bubong at paligid ng dahan-dahan. Dahil ang abo po ay mabigat kapag basa at maaaring magdulot ng pagbagsak ng bubong. Siyempre, imagine mo, ito ay in parang powderish form. Yes. Tapos masisiksik at sisinip yung mga tubig kung sakaling magkaroon ng pag-ulan. Bibigat. Hindi naman lahat ng foundations ng ating bubong ay talagang kayang suportahan yung ganitong heaviness sa ibabaw. So, posible talaga na magkaroon ng mga pagguho. Next po, Actually, yes. para siyang nagiging semento. Oo, totoo. Kaya nga, may nabasa ako na sa ibang lugar ay kung sakaling magkaroon daw ng mga ashfall, yung iba ang gusto mag-conduct ng cloud seeding para umulan, para ma-wipe out daw, yung ma-flash out yung abo. Pero kailangan masusing pag-aralin ito kasi halimbawa nga, natrap yung abo sa isang lugar ng iyong kabahayan and then nagkaroon ng cloud seeding at naimpok lamang doon yung abo at tubig, syempre bibigat ito. Alam mo ang magandang pinakagawin dyan sa naaalala ko na naturo lang naman, bago mo daw basain ang bubong, walisan mo muna. Ayun. Walisan mo muna siya dahan-dahan, hindi yung walis na mabilisan. Dahan-dahan na walis, saka mo utay-utay basain. Ayan. At wag yun namang ilalagay sa kapitbahay, yung mga pinagwalisan. Siyempre, hindi matatapos ito. Ayan, biro lamang siyempre. At next naman natin, siyempre, huwag nga pong kalimutan na gamitin pa rin ang ating mga face mask habang tayo po ay naglilinis. Ilagay po natin sa sako o plastic na kolektang abo at huwag hayaang tangayin ng hangin. Sunod po ay magkaroon ng pagsusuri sa ating mga alulod at kanal upang hindi naman po ito maging sanhi ng anumang pagbabara. At syempre, makinig pa rin po sa mga abiso ng otoridad dahil maaaring magkaroon ng kasunod na pagsabog o ulan ng abo. Ayan, oo. Tama. Kaya iniingatan yun ngang pagtigas ng sinasabing abo kasi nga, pagbara. Kasi ito ay tumitigas sa ating mga alulod ng bahay. Ganon din sa mga drainage natin na nagkokos ng clog ng ating drainage. Na pag umulan naman, ay mahirap matanggal. Oo, pag tumigas na yan, Yes. mahirap nang matanggal yan. Oo, kailangan parang, ano na ba, ano na yan? Kasi sabi mo nga, nagsisemento yan, para nagmimisto lang semento. Dinidikdik siya, dinidikdik siya. Ika-crush Oo. out mo ulit siya bago ulit matanggal, di ba? Oo. Ayan, kaya naman mga kababayan, tandaan po, ang pagiging handa ay susi sa kaligtasan. Panitilihing kalmado, makinig sa mga opisyal na balita at syempre tulungan po natin ang isa't isa sa panahon ng sakuna.
Ayan, maging alerto at handa upang laging maging ligtas. At tandaan po, sa oras ng mga sakuna at kalamidad, dapat lagi po tayong VSR. Uy, Vigilant, safe, and resilient. ayan. VSR at Oo. all times. Ayan, mula sa ating Surgeon Magnaye, napuno daw ng abo ang bunbunan niya. Ayun. Magsombrero po kayo, Sir Jun. Oo, i-cover ang ulo, ang bibig, ang tenga, ang ilong. Ayan. Ayan. Alright, at syempre po, muli, huwag nating kakalimutan ang pagtutok sa ilang mga updates, kagaya na lang sa official na Facebook page ng Batangas PIO, kung saan tayo po ay mayroong daily updates at pagbabalita tungkol sa kasalukuyang katatayuan, hindi lamang ng ating lalawigan pagka may mga panahon ng bagyo at saka mga pag-ulan, pero gayon din po yung ating pong daily activities ng Bulkang Taal. Ayan, ang pinakapuso ng lalawigan ng Batangas. Yes. Ayun. At ang oras po natin, it's already 10:30 na ng umaga. At syempre, tayo po ay marami pa rin ibabahagi sa inyo ngayong umaga. At yan nga po ay matapos lamang ilang mga paalala at patalastas. Kaya naman wala muna po pa rin maglilipat ng himpilan dahil magbabalik pa rin po ang ating Biyaheng Kapitolyo. Toto Pito. 7 healthy habits na go na go. Move more, eat right. Ang tamang pagkain at pagkilos ang pundasyon sa malusog na pamumuhay. Ngunit sa Pilipinas, marami pa rin ang hindi nakakakain ng tama at hindi sapat ang ehersisyo. 2 sa 10 bata na wala pang 5 taong gulang ay kulang sa timbang, habang 1 sa 10 bata naman ang sobra sa timbang at obese. Sa tamang diet at ehersisyo, maiiwasan natin ang lumalalang banta ng malnutrisyon at obesity. Maiiwasan din natin ang mga non-communicable diseases tulad ng diabetes, sakit sa puso at stroke. Para tayo'y manatiling malusog sa anumang edad, sundin ang mga tips na to. Gumalaw ng 30 to 60 minutes kada araw. Tangkilikin ang active transport tulad ng pagbibisikleta at paglalakad. O gumawa ng mga aktibong gawain tulad ng paglilinis ng bahay. Kumain ng healthy at iwasan ang mga pagkaing mataas sa asukal, asin at taba. Ugaliin ang pagbasa at pagsuri ng mga food labels. Iwasan ang mga inuming mataas sa asukal tulad ng soft drinks at uminom ng di bababa sa 8 baso ng tubig kada araw. Pag naghahanap ka ng panghimagas, kumain ng prutas sa halip ng mga minatamis tulad ng cake at ice cream. Tara na't labanan ang malnutrisyon at mga sakit. Ugaliin nating mag-move more, eat right, for a healthy Pilipinas. Talino at puso. Ayan, at patuloy pa rin po kayong nakikinig sa ating Biyaheng Kapitolyo, and time check, it's already 10:15 na po ng umaga. At syempre, Sir Vinson, baka may mga nalilimutan pa tayong pasadahan na batiin na kasama natin sa ating pagbiyahe ngayong umaga. Yan, syempre, patuloy po nakatutok sa ating Facebook Live, sina Sir Crouchy Abanto, syempre, si Sir Paul M. Manalo, good morning po sa inyo. And of course, binabati po natin ng happy birthday si Ma'am Dabu. Ayun. And happy birthday, Ma'am po sa Dabu. inyo. At ngayon po nakikinig din ang aking ina dyan sa Tulo. Hello, Inay. At pa-shoutout daw po sa Det Chavez Arellano Kalayag family. Yan, may nasa baba pa yan. Mahaba yan, alam ko. Hoy, ang ganda Arcadia nung ano. family. Basahin mo yung Ang ganda nung message ng Ma'am Miriam. comment ni Ma'am Ayan, Miriam. happy Tuesday mga kabiyaheng Kapitolyo. Choose to be wise, choose to watch and listen to Biyaheng Kapitolyo. Wow. Siyempre, legit and always updated. And siyempre, binabati rin po natin ang lahat ng teachers dyan sa Bilogo Elementary School. Yan. Yan, ang dami nyo dyan. Good morning po sa inyong lahat. Hello po kay Ma'am Eds Belela Oltiveros. Yan, good morning po sa inyo. At siyempre, si Almira Elaine Baler, nandyan din po sa ating live.
Good morning, Ayan, good morning. And, ayun nga, muli ang ating pagbate ng happy birthday kay Mama Jonalina Artiliaga Artiliaga. Pestijo. Happy birthday po, Ma'am Dabs. And syempre, para po sa ilang mga naging kaganapan sa loob at labas ng bakuran ng ating Kapitolyo nitong nagdaang linggo, eto na, dahil isang makulay at masiglang pagdiriwang ang idinaos para po sa Batangas Coffee Day 2025 at ang formal na paglulungsad ng Batangas Coffee Research Hub noong araw nga po ng Biyernes, October 25, 2025 doon po sa De La Salle, Lipa. Ang selebrasyong ito ay naglalayong magbigay parangal at pagkilala sa mga masisipag na magsasaka ng kape na mga kabuhayan ay lubos na nakasalalay sa mahalagang pananim na ito. Pinangunahan po ito ng Office of the Provincial Agriculturist, katuwang ang Provincial Technical Working Group for Coffee, ang matagumpay na kaganapan. Ilan nga po sa tampok na aktibidad ay ang coffee cupping, coffee tasting at sensory workshop. Nagkaroon din naman ng mga makabuluhang talakayan at presentasyon sa mga sumusunod na paksa. Una po ay ang overview of Batangas Coffee Research Hub. Sunod po ay ang bibliometric and the thematic insights for Philippine coffee science. Sunod po ang tinalakay ay ang morphological database and quantification of Liberica coffee beans using hybrid CNN model. Ayan, at naging bahagi rin po ng programa ang pagtatampok ng mga booths and exhibits ng iba't ibang mga produkto ng kape. At dinalohan nga po ito ng mga kinatawan mula sa pamahalang palalawigan ng Batangas, particularly po ang municipal agriculturists mula sa iba't ibang mga munisipyo. At dumalo rin po ang mga kinatawan mula po sa pampubliko at pribadong sektor, mga akademikong institusyon at iba pang mga organisasyong aktibong sumusuporta sa pagpapalakas ng industriya ng kape na isang mahalagang simbolo ng lalawigan ng Batangas. Nagpaabot naman po ng mahalagang mensahe sina Lipa City Mayor Eric B. Africa, DLSL Vice Chancellor for Research, Innovation and Internationalization, Dr. Sheila Maloles at Department of Agriculture RFO 4A Agriculture Technician Michael Roma bilang pagpapakita nga po ng kanilang patuloy na suporta sa sektor ng kape. At matagumpay naman pong isinagawa ang Regional Artificial Insemination Congress sa pangunguna po yan ng DA-ATI Calabarzon noon pong araw ng Huwebes, ika-23 ng Oktubre 2025 na dinalahan po ng mga AI technicians mula po sa Calabarzon. Tinalakay po sa pagpupulong ang mga nakamit na accomplishments, mga kasalukuyang hamon at mga kinakailangang hakbang upang higit po na mapaunlad ang AI program sa rehiyon. Isa po sa mga nagbigay ng inspirasyonal na mensahe si Dr. Romelito R. Marasigan, Provincial Veterinarian ng Batangas, na nagbigay diin sa kahalagahan ng pagsasanay, pagkakaisa at dedikasyon ng bawat AI technician upang lalo pang mapaunlad ang programa sa pagpaparami, pagpapataas ng kalidad at lahi ng baka at kalabaw sa rehiyon. Isang hakbang ito tungo sa mas makabago, produktibo at maunlad na sektor ng paghahayupan para po sa isang matatag na agrikultura. At patungkol nga po dito sa ating Provincial Veterinarian ng Batangas, sila po ay may programa ngayong darating na October 30. Ayan. Kung saan po hinihikayat nila ang mga fur parents, mga fur mom, ano bang tawag pag ano? For that, For dad, yan. Katulad na lang ng ating kasamang si Binson. sina Sir Eds. Yan. Si Kuya Alvin na meron pong mangyayaring contest uli para sa inyong mga fur babies. At nga narito nga po ang kanilang paanyaya, ating pong tunghayan. Hello there, fur parents. Are you ready for a celebration of World Rabies Day? With a year theme Akit Now, You, Me Community. As we encourage you to join us on October 30th, 2025, located at Capitol Compound Dream Zone. And for our activities, we have Dog Walk, Dog Fun Match, On-the-Spot Poster Making Contest, Final Round, awarding of Best Rabies Implementer, and free anti-rabies vaccination and consultation. For Dog Fun Match, join your fur babies for lots of fun, games, freebies, and prizes.
And the categories for Dog Fun Match are Best Cutest Puppies, Best Small Breed, Best Medium Breed, Best Large Breed, Best Mixed Breed, and Best Aspen. And for the anti-rabies vaccination, make sure that your dogs and cats are apparently healthy and at least 3 months old and above. For awarding of Best Rabies Implementer, Top 3 Municipal Agriculture Office, Municipal Veterinary Office, City Veterinary Office, and Top 3 Animal Bite Treatment Center. Registration starts at 6 a.m. to 7:30 a.m. Assembly for Dog Walk 6:45 a.m. Dog Walk starts at 7 a.m. And for Fun Match and poster making starts at 7:30 a.m. For inquiries, you may contact us at 0437-408-538. Save the date and see you there. Talino at puso. Yan, excited na ako dyan. Makakapagpaturok na ako. Ay, si Blue pala. Ayan, makakapagpaturok na si Blue. At syempre, para po sa huling Lunes, sa buwan ng Oktubre, muling nagtipon ang mga kawani ng pamahalaang panlalawigan ng Batangas para sa pagbibigay pugay sa bandila ng Pilipinas na pinangunahan ng Batangas Provincial Information Office sa Dream Zone Capital Site lungsod ng Batangas. Kasunod nga po nito, sa pamamagitan ng isang audiovisual presentation ay iniulat ng BPIO ang inisyatiba ng tanggapan na layuning ipahatid ang mga tama at napapanahong impormasyon sa lalawigan at maging ang mga pagdokumento ng mga kaganapan sa loob at labas ng Kapitolyo. Samantala po, nagbigay naman ng kanyang pagbate at pasasalamat si Provincial Administrator Attorney Joel Montialto sa mga naging katuwang ng pamahalaan sa patuloy na paglalapit ng serbisyo ng Kapitolyo sa mga Batanggenyo. Ayan, at ayun nga, napakaganda din ng ating naging presentation ng ating tanggapan ng Batangas Provincial Information Office kahapon sa naging flag ceremony natin kasi nga ang ating tanggapan mismo ang naging host ng ating weekly flag raising ceremony kahapon. And ayun, bagaman syempre, first time ulit na nakita ng ating mga kasamahang kapwa kawani dito sa pamahalang palalawigan ng ating tanggapan, of course, hindi lang for coverage, hindi lang for information dissemination, pero yung talents natin ay na-unleash din natin through this opportunity na makapag-host ng ating flag raising ceremony. At syempre, binabati natin ang ating kasamang Vincent Roy de Chavez, aka Batanggenyo Graphic Artist, sa talaga naman napakagandang AVP presentation na pinalabas natin kahapon. Talaga namang makikita mo yung tamang-tamang, tunog, sabay labas na yung mga yung visuals. Timing baga, ayan. Galing nga naman. Ganon din, syempre, sa ating katabi dito, sa kay Ornald, sa napakagandang awitin. Yan, pasampol nga dyan ng awitin. Kasama si Avon Lu Kagimbal. Ganon din, kasama si Johnson Olimba. Yan, at saka si Francis Mila. Congratulations sa inyo. At syempre sa inyo rin, Nina Crystal, Miss Yel, kay na Almira, kay Ate Jane, ayan, napakahusay. Kay Cassie, kay Cashel Kakantos, napakahusay ng pagkaka-interpret ninyo ng ating panalangin kahapon. Stretching. Oo, nakaka-proud lang, talaga namang BPIO is not just for the write-ups, for the information dissemination. Yes. Talaga namang napasayaw tayo, napa-stretch tayo diyan. At ako ngayon napaisip, buti, habang kumakanta ako ng prayer kahapon, ay hindi bumuhos ang ulan. Ngayong araw kaya, tingnan natin, bubuhos kaya ang ulan o mananatiling banayad at presko ang ating kapaligiran. Pero yung init nung umaga kahapon, ay siya namang lakas ng ulan nung hapon. Kaya naman ngayong araw, tingnan nga natin ang magiging lagay ng ating panahon mula po sa ulat ng ating mga kaibigan, mula po sa tanggapan ng PDRRMO. Magandang umaga, Batangas. Narito na po ang magiging lagay ng ating panahon ngayong araw ng Martes, October 28, 2025. May iba't ibang weather system ang kasalukuyang nakakaapekto sa bansa.
Una, ang hanging amihan na patuloy na umiiral sa extreme northern Luzon. Pangalawa, ang easterlies o yung mainit na hangin na nagmumula sa dagat Pasipiko. Ikatlo ay yung shoreline na nabubuo sa banggaan ng malamig na hanging amihan at mainit na hangin na easterlies. Ang tatlong weather system na ito ang siyang magdadala ng maulap na kalangitan at kalat-kalat ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Luzon. Samantala, meron pa rin tayong low pressure area na mababa ang tsansa na maging bagyo. Huli itong namataan sa line 275 km silangan ng Pag-asa Kay Island, Kalayaan, Palawan. Ang nasabing low pressure area ay nakapaloob sa Intertropical Convergence Zone o banggaan ng hangin mula sa Northern and Southern Hemisphere na nasa bahagi ng Visayas. Kaya asahan din ang makulimlim na panahon at mga pag-ulan sa ilang bahagi ng Visayas. Sa nalalabing bahagi naman ng bansa tulad ng Central, Western at Southern Luzon, pati na rin sa Mindanao, posibleng magkaroon ng mga isolated o pulupulong pag-ulan lalo na sa hapon o gabi. Para naman po sa lalawigan ng Batangas, wala pong direktang epekto sa ating lugar ang hanging amihan, shoreline at ITCC. Ngunit inaasahan pa rin ang mainit na panahon mula umaga hanggang tanghali na maaari namang sundan ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may tsansa ng mga pulupulong pag-ulan pagsapin ng hapon hanggang gabi, dulot naman po yan ng easterlies. Sa hilaga at timog parte ng Batangas ay may 55% tsansa ng pag-ulan. Sa silangang parte ay may 70% tsansa ng pag-ulan at sa kanlurang bahagi ng Batangas ay may 86% tsansa ng pag-ulan. Kaya paalala po natin sa ating magigiting na kabatang na magdala ng pananggalang sa init at sa mga posibleng pag-ulan. Ang magiging agwat ng temperatura ngayong araw ng Martes ay nasa pagitan ng 24 to 32 degrees Celsius. Si Haring Araw ay sumikat kaninang 5:48 ng umaga at lulubog mamayang 5:32 ng hapon. Sa anumang oras at pagkakataon, tandaan, ang kaligtasan ay nasa kahandaan. Para sa isang matatag at ligtas na Batangas, ako po si Raven Rentasida mula sa Batangas Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Hanggang sa susunod na ulat, magandang umaga po. Talino at puso. Ayan, maraming salamat kaibigang Raven. At ang oras natin, it's already 10:29 na po ng umaga. At syempre tayo ay nasa huling bahagi na ng ating pagpasada ngayong araw, October 28, 2025. And Sir Vinson, baka may mga pa-shoutout pa tayo dyan. Yan, syempre ito po mga patuloy pang nakatutok sa ating Facebook live streaming. Yan, nandyan pa rin po syempre ang Tita Neneth Ona. At ito po, binabati po natin ang mga teachers dyan sa Bilogo Elementary School, kay Ma'am Nika Soriano Bagting, kay Ma'am Vivian Sim Chavez, kay Ma'am Edna Saraspe, Ma'am Shirley Katapang, Ma'am May Luntok de la Roca, Ma'am Baby Joy Javier Dinglasan, kay Ma'am Nina Arellano Magpantay, kay Ma'am Alda, at kay Ma'am Eds Belela Oltiveros. And syempre kay Ma'am Mia Tan Uno-Una. Happy watching po sa inyong lahat. And of course, pinasasalamatan po natin ang lahat ng ating mga technical crews na nakasama ngayong araw, kina Direk Gian Marquez Camillas, Avalo Kagimbal, Kevin Medrano, Jundel Maranan at sa Tito Roger Aguirre. Maraming salamat po. Ayan, ako din may mga pahabol na pagbati. Ayan, syempre binabati ko ang aking mama dyan sa bahay, nanonood at nakikinig. Ganyan din ang aking papa, Papa Raul and Mama Lisa. Ganon din sa aking mga kapatid, kay Rose, kay Aldrich, kay Pam at kay Paul. Ganon din sa aking dalawang pamangkin na nasa bahay, paniguradong nanonood itong dalawa. Ingat-ingat kayo, wag uubusin ng candy. Baka masira ang ngipin. Yan. Ganon din, pagbati sa aking Mami Lourdes sa Lili na nakatutok ngayon at nanonood, ingat-ingat po kayo and see you soon po. Ganon din sa aking kabiyak, David Halili, ingat-ingat ikaw and see you soon. At pahabol na pagbate ng happy birthday sa aking mga katuklong dyan sa Tramo Silangan, kay Clarissa Amor Abril, ganun din po kay Lenlen Panopio. Happy birthday po. And belated happy birthday sa aming konsehal, Roderick Magboo. Happy birthday po. And speaking of happy birthday, pagbati rin ng belated happy birthday sa Municipal Tourism Officer ng Bayan ng San Pascual
former Municipal Councilor Honorable Lanifel Manalo Amido. Happy birthday po. And of course, happy listening and good morning, Mami Juliet and Pangkin Clark Jacob Navidad. At syempre sa aking kapatid, Ate Janina and Kuya Carlos. See you soonest po. At iyan na nga po ang isang oras na pagbiyahe natin ngayong araw ng Martes. Sa ngalan po ni Governor Vilma Santos Recto at ng buong pangkat ng pamahalang panlalawigan ng Batangas. Ng pamunuang makadiyos, makakalikasan, makatao, may talino at puso para sa bawat Batanggenyo. Sa walang humpay na pagpapala ng Panginoon at sa sama-sama nating pagkilos, sa lahat ng hamon, tayo babangon. Sa pamamagitan po ng ating pagkakaisa, ipapakita po ang ating likas na katangian, matatag tayo, Batanggenyo. Muli ang inyo pong lingkod, Cheryl May Makuha Halili. At syempre maihabol ko lamang din ang ating pagbate syempre sa ating ina ng tanggapan, Mama Maria Cristina Katsi Catalan. Good morning po. And kay Sir Brian, ayan, magandang umaga po. At syempre lagit-lagi tulad ng One Batangas, muli atin pong pagsama-samahan ng isang pamahalang matatag sa paninindigan, may malinaw na direksyon at mayroong totoo at tunay na malasakit. Ako naman po si Ornald Tabares Jr. At ako naman po ang inyong patroller ngayong araw ng Martes, Vincent Roy de Chavez. Maraming pong salamat sa muling pagtutok at sa inyo pong patuloy na pagsama sa ating pagpasada dito po sa inyong Biyaheng Kapitolyo. Talino at puso, tatak ng Batanggenyong di susuko. Kasabay na Biyaheng Kapitolyo! Ang tinig ng inyong pamahalang panlalawigan ng Batangas. Tumatalakay sa may pusong mga proyekto at programa. Biyaheng Kapitolyo! Tampok ang may puso at talinong serbisyo at paglilingkod. Biyaheng Kapitolyo! Bibida ang mga programa, proyekto at aktibidad sa gabay ng Hearts Program, Health, Education, Employment, Environment, Agriculture, Roads and Infrastructure, Tourism and Technology, Security and Social Services. Biyaheng Kapitolyo! Tunghayan ang mga kwento ng tagumpay ng mga bidang Batanggenyo. Biyaheng Kapitolyo! Samahan ang inyong mga patrol ng Kapitolyo. Mas masigla at mas matatag na lalawigan ng Batangas. Biyaheng Kapitolyo! Mapapakinggan tuwing Martes hanggang Biyernes alas 9:30 hanggang alas 10:30 ng umaga. Ito ang inyong